Sir Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel. Sa video na 'to, aalamin natin kung paano patakbuhin ang mga powerful AI models gaya ng DeepSeek, Gemma at Gwen 3 gamit ang Ollama. So ano ba yung Ollama? Ollama ay isang open source tool na kaya magpaandar ng AI na direkta sa ating computer o sa ating local host. Walang bayad na API, walang kailangan na internet connection at 100% secure ang data mo. Kung curious kayo kung paano i-set up ito sa inyong local machine ay panoorin nyo lang itong video. Okay, so nag-decide akong gumawa ng tutorial na 'to dahil ang Ollama ay nagkaroon ng partnership with OpenAI. Ito nga, oh. So ni-launch nila yung GPT-OSS o yung ChatGPT na open source. So ngayon meron na tayong access sa model ng ChatGPT na libre 'no at puwede nating i-host dito sa ating local host. Okay, so titignan nga natin yung ating models, yung GPT-OSS yung pinakabagong na-release 'no. At 'pag kinilik natin siya, ito yung mga sizes 'no. Itong sizes, ito yung 'pag dinownload natin siya sa ating local machine, ito yung required na size na kakainin niya which is yung 14 gigabyte ano. Then yung context niya ay 128K. So ito yung kaya niyang tingnan ano, based dun sa inyong ira-run na prompt. Yun. So patuloy pa naman siyang ina-update 'no, hindi katulad nitong DeepSeek. Yung DeepSeek kasi, matagal na siyang na-release, kaya ang dami na nilang models rito 'no na naka-open source. Ang pinakamalaki nga ay yung 404 gigabyte 'no, which is capable ng 160K context. Okay, so ito yung kanilang, benchmark 'no at makikita niyo nga na ito daw DeepSeek ay mas performant kaysa sa OpenAI O3 'no. Sa kung ano-ano pa ano din sa Gemini, sa Gwen 3, itong bagong DeepSeek yung kanilang, pinakamagandang model sa ngayon. And then kung kayo ay naghahanap ng vision which is yung paste kayo ng image at i-a-analyze ng AI ay meron ditong vision ano, at yung pinaka-popular nga dun ay yung Gemma 3. Okay, so ito 'no yung, most capable models that runs on a single CPU. So ang Gemma 3 ay gawa siya ni Google ano, ayan Google built on Gemini technology. So open source siya ni Google. So maraming option 'no dito sa mga models ni Ollama. Okay, so kung ready na kayo guys ay siyempre ida-download natin siya. So hit lang natin yung download at siyempre kung ano yung inyong operating system, so tayo ay nagra-run sa Windows 11. So download for Windows lang tayo. Okay, so habang hinihintay natin 'yan ma-download, siyempre ido-double click ko lang naman 'yan 'pag na-download at check natin 'no, balikan ko kayo 'pag natapos na yung installation. Okay, so 'pag na-download na natin siya at na-install, ito yung kanilang GUI 'no, yung kanyang UI. Dati kasi guys yung Ollama yung unang release niya walang ganito 'no. So bagong gawa nila ito, bagong release. Nung unang release nila ay terminal lang, mag-o-open ng terminal ta's dun kayo mag-o-Ollama serve at dun niyo, puwedeng mag-chat 'no, dun sa using terminal. Ngayon bagong release nila ay meron ng, katulad ng ChatGPT na interface which is puwede kayong mag-chat sa kanya. Pero bubusisiin muna natin siya, lalo na yung kanyang settings ano. So yung ating models ay kung decide kayo download ng models dun sa pinakita kong mga, model list, yun ay naka-install sa, users, kung ano yung username niyo which is sa'kin Pinoy Free Coder din, .ollama 'no, ta's nandun sa loob ng models. Puwede niyo yung baguhin kung, hindi kasya yung inyong model sa inyong drive C o gusto niyo sa ibang drive i-install, puwede naman ano. Tapos yung context length ay puwede niyong i-set 'yan 'no. So ako laging nakatodo lang naman ako pero depende 'no sa usage na gusto niyong, gamitin 'no. Then make sure na kung gusto niyong i-connect ng Alexa 'no, puwede niyo dapat niyo siyang i-allow 'no. Allow other devices or services to access Ollama, dapat naka-yes siya. Okay, so puwede natin siyang subukan na. So maximize ko lang 'no. So ang aking naka-download na ay yung DeepSeek 'no. So 'pag ako ay nag-hello. Okay, so ayun na nga, nag-isip yung ating, AI at, masyadong matagal siya mag-isip para lang mag-reply dun sa hello natin. So yun yung,
capability ng thinking. Okay, so iniisip nga niya kung paano siya mag-reply sa atin bago siya maglabas ng output. So yun, hello. So yan, sinabi niya, how can I help you today? So yun, meron tayong access dun sa ating AI, which is nagro-run dito sa ating local machine. So take note guys na itong Lolama ay ginagamit yung ating resources, no? Hindi siya base sa internet. So meaning ginagamit niya yung ating GPU, yung ating CPU, para i-process yung ating prompts. So depende dun sa bilis ng inyong computer o yung inyong machine, yung reply ng ating AI. So kung medyo kabagalan yung inyong PC or laptop, medyo may kabagalan din itong AI mag-response. So try natin guys yung kanilang GPT, no, yung open source ng OpenAI. So pag hindi niyo pa siya nada-download, pag kayo ay nag-hello ulit, ang gagawin ni Olama ay ida-download diyan, yung 12 gig, no, ida-download diyan dun sa inyong PAT model, which is yung C drive nga ng kaninang pinakita ko sa inyo. So hintayin lang natin siyang download, which is 12.8 gig, tapos balikan ko kayo. Okay, so natapos na nga mag-download yung ating GPT OSS, no, at nakapag-reply naman siya dun sa ating hello. So try naman natin guys kung tell me about this new model. Okay, so natapos na nga mag-isip at mag-reply yung ating Olama, no, yung ating GPT OSS na model, at ito yung kanyang reply na. So medyo may similarity sa ChatGPT na naka-host sa internet. Pero ang kagandahan kasi nito ay naka-host nga dun sa ating local host. Ang disadvantage, medyo mabagal siya kasi ang ginagamit niyang resources ay yung inyong resources sa laptop, no, yung inyong video card o yung memory, storage. So medyo may disadvantage sa part ng sa inyo. Pero kung gusto niyo ng privacy at completely sa inyo yung AI model na nagra-run sa sarili niyong machine, ay ito yung option na para sa inyo. So as a developer, paano ba natin siya mai-utilize? So pag na-install niyo na yung Olama software, no, which is ito yung ating kaninang dinownload, at mag-open kayo ng CMD, meron na kayong access sa CLI commands nila. No? So type na kayo ng Olama, makikita niyo yung mga available commands. So kung sisilipin ko yung Olama list, ipapakita niya kung ano yung mga available kong model. Okay, so ito yung mga available model na pwede kong gamitin. So kung titingnan nyo yung documentation kung paano mag-request using curl, ay mapapansin nyo ito yung ating kailangan na endpoint, no? Which is yung ating localhost 11434, which is ito yung default na port ni Olama, tas API generate. Tapos maglalagay lang tayo dito, mag-specify lang tayo ng model. Make sure na yung model na nandito ay yung nakalist dun sa inyong model dito. No? So ito yung GPT OSS or DeepSeek R1. So huwag nakalimutan din yung colon 20B or 8B. No? Ito. So yun yung ilalagay nyo dito. Then kung ano yung prompt. Then magkakaroon kayo ng response na katulad nito. No? So ito yung response niyan. Then pwede natin siya i-manipulate. Kasi JSON lang naman ito. Pwede natin siya i-manipulate gamit ang JavaScript o kung anumang programming language ang napili nyo. So yung Postman link na to ay ipoprovide ko na lang sa description. So paano ba siya i-host, no? So ang gagawin lang natin ay Olama serve. So clear lang natin Olama serve. At yan ay magra-run na sa, yung Olama host ay magra-run sa localhost 11434. Okay. So meron ako mga ilang application na ginawa rito. Okay, so itabi ko lang yung CMD. So yung una syempre yung ating chat. So pwede tayong gumawa ng customized chat na gusto nyo dito yung kukontrolin yung prompts. Hindi chat, no? Pwedeng may predefined na chat kayo. At pag nag-hello tayo dito sa ating chat, so hintayin lang natin siya. So medyo may conflict pala, no? So make sure guys, dun sa itong Olama na application nyo, once na isa-serve nyo siya sa terminal. So kailangan nyo siyang completely close. So try natin i-restart itong ating CLI. Yan. Then refresh. Yan. So dapat pag-refresh nyo ay meron lalabas rito na log, no? Yan na nag-communicate sila.
Then try natin mag-hello. Yan, mapapansin niyo ay natanggap niya naman at nagpo-processing na yung inyong data or yung inyong prompt. Yan, 6.001 seconds reply. So yan, nag-reply naman na siya. Okay, so isang maganda pang example ay yung game. So kung gagawa kayo ng game tapos AI yun yung kalaban. So yung AI ay yung black tapos ako yung white. At pwede tayong mamimili dito no, ng model. So kung ako ay nag-move, for example yan, nag-move ako ng phone, mag-AI thinking na siya no, sa kanyang magandang move. So hintayin lang natin no, habang siya ay nag-iisip. But anyway guys, no, yung advantage nito ay makakapag-explore kayo ng ilang ideas kung paano i-utilize ang AI kasi wala kayong masyadong iintindihin sa pricing, no? Lalo na kung kayo ay nagpo-prototyping pa naman. So kung okay na sa inyo 'tong local host na serving ng AI dito sa inyong laptop or inyong PC, ay okay lang naman siya in the process of prototyping. Pero siyempre kung kayo ay medyo gumaganda na yung project at gusto niyo ng i-share sa buong mundo, baka yun na yung time para i-consider na yung mga paid AI models katulad ng OpenAI. So meron akong hiwalay na tutorial kung paano kumuha ng API no, sa OpenAI at gamitin sa inyong project. So yun lang naman yun, papalitan nyo lang yung way ng pagko-call niya ng request o prompt processing. Okay, so makikita naman natin na nag-move siya. Pero may katagalan nga siya na gawa ng medyo malaki yung kailangan na resources para makapag-run to si GPT. So ang recommended daw sa mga ganitong application ay yung Llama 3.1 no, ito. Ito yung pinaka sabi nila mas mabilis. Ito yung gawa ng Meta no. Mas mabilis at mas mabilis mag-response at mas konti yung resources na kinakain based dun sa kanilang benchmark. So ito yung recommended nila no, sa mga ganong task. Pero kung hindi naman ganun ka-complicated yung calculation ng AI na kailangan nyo, pwedeng ito na lang yung gamitin nyo or kayong hardware para patakbuhin itong mga complicated na models na 'to ay bakit hindi 'no? Okay, so next natin ay pwede ba siyang gamitin sa vibe coding? Ang sagot ay oo. So ang kailangan niyo lang gawin ay pumunta sa continue.dev pero kung kayo ay may VS Code na naka-install, okay, so for example ako may VS Code ako. Continue, ayan yung hanapin niyo lang yung continue, ayan yung continue .dev ito. Install niyo lang siya. Itong extension na 'to, magkakaroon kayo ng panibagong tab rito 'no, sa gilid na continue ang pangalan. Okay, so dito naka-auto-detect naman na siya 'no, sa akin. Pero kung gusto niyo mag-add ng panibagong chat, click niyo lang yung add chat model, tapos i-select niyo lang yung Ollama. So dapat nagra-run yung inyong CMD o naka-serve yung inyong CMD 'no, 'yan. At dapat naka-select yung model na gusto niyo. So ang pinili natin ay yung naka-download natin which is makikita niyo naman sa Ollama list. Kaya makikita niyo kung ano yung model na naka-install sa inyo. So yung akin yung 20B. So i-click lang, ise-select ko lang siya tapos connect. So yan na, no? Gumawa na siya ng config.yaml tapos sabihin natin create a hello world Python script. Okay, so GPT is not found. So kailangan natin itong palitan, ano? Ito. So gagawin natin, copy natin to. Wala na dapat OpenAI / no? Control D, tapos save, yan. So ulit, and generating na siya. So ganun kasi gawa ng dun sa selection natin, ina-assume niya na OpenAI yung gagamitin natin. Pero naka-all lamang kasi tayo, which is dapat ganito lang yung configuration sa YAML file. Yun. So hintayin ko lang kasi medyo matagal nga mag-process itong ating model, no? Okay, so nakapag-generate na ng code yung ating continue.demo using our Ollama hosted locally sa ating machine, ano? So unfortunately hindi ko pala na-set as agent mode, no? Kasi may agent mode tong continue dev at hindi niya generate yung file. Pinakita niya lang kung paano gumawa ng hello world na script gamit ang Python. So sabi dito, i-copy ko na lang daw at i-apply dun sa file.
So anyway, puwede siya 'no, puwede natin siyang gamitin sa mga vibe coding na locally hosted nung ating LLM. Okey, so 'yun yung ating quick tutorial o quick lesson about sa Ollama, yung ating open source tool para mai-host locally yung ating mga, LLM. Isang magandang prototyping idea na naisip ko diyan na kumuha kayo ng Raspberry Pi at dun niyo ilagay yung model at i-run 'no, kasi sabi nga rito, yung ating dinownload ay 8 gig, so puwede siyang mag-run dun sa, Raspberry Pi, pero yun nga lang kailangan yung, mataas na, specs bago siya ma-run. So, siguro sa tingin ko puwede naman na yung, LLM 3.0 or 3.1 ano, o kaya 3.2 puwede niyo siyang, gamitin kung maliit lang na context yung kailangan niyong i-process katulad ng mga, bukas-bukas lang ng ilaw. So, Raspberry Pi then Docker para madali niyo rin siyang reproduce o i-market sa public. Okey, so hanggang dito na lang yung ating lesson at kung hindi pa kayo subscriber at nagustuhan niyo 'tong ating, AI tutorial dito sa channel at kung nagustuhan niyo yung mga ganitong video, i-comment niyo lang sa baba at i-hit like and subscribe at, kita-kits tayo sa susunod na lesson.